Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yung pagdadala kay Diskaya. O di ba si Diskaya kinasuhan na. Tapos inalis na sa Senado, dinala na doon sa Bulacan City Jail. O, si Corly Diskaya, mayroon na namang intriga itong si Cayetano. Ang sabi na naman ni Alan Peter Cayetano, kaya daw yan inaresto si Diskaya, dinala daw doon sa provincial jail, inalis na diyan sa Senado kasi nung nasa Senado si Corly Diskaya, wala pa siyang kaso. Kaya siya nakakulong sa Senado dahil sinight siya in contempt. Pero ngayon, may kaso na siya, non-bailable ang kaso niya, inaresto na siya at itransfer na doon sa Bulacan Provincial Jail. So sabi ni Cayetano, malamang may plano na naman daw yan na tatakutin na naman daw si Diskaya para ilaglag ang ibang mga senador. Kaya hindi daw nakapagtataka kung pagdating ng mga araw, si Diskaya daw ay gagawing testigo laban na naman sa mga senador na mga nakalaban ng administrasyon. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin lalo po sa Blue Ribbon headed by Senator Lacson, at hindi pa ho tapos ina-expect po namin. Part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na dinidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. Sus naman, ang loyalty ni Diskaya kay Marcoleta. Maraming pagkakataon na ang binigay sa kanya. Maraming pagkakataon na ang binigay kay Diskaya, sa mag-asawang Diskaya. Sino ang sinusunod nila Diskaya? Si Marcoleta. Tapos ngayon, ang pinapalabas na naman kasing narrative nito ni Cayetano doon sa kanyang online selling, kaya daw yan ginawa kay Diskaya, hindi daw yan nakapagtataka, gagamitin daw yan, posible daw gagamitin na naman yan laban sa mga senador na kalaban ng administrasyon. Kaya tatakutin na naman daw yan si Corly Diskaya, kaya dinala doon sa Bulacan para bumaliktad ito. Ituro daw yung mga senador saka iba pang mga politiko na kalaban ng administrasyon. Gagamitin daw si Diskaya. Si Diskaya ay kakampi nila. Si Diskaya ay tao nila. Sunod-sunuran kay Marcoleta. Kahit na nga ng mga in-advise sa noon pa ni Senador Ping Lacson na mag-cooperate na, sabihin na ang lahat niyang nalalaman. Magsauli naman ang ninakaw na yaman, restitution. Ayaw. Kasi ang sinusunod nila si Marcoleta . Wala namang tinuturo si Diskaya na na mga senador. Bakit walang tinuturo na mga senador? Tao nga ni ang sinusunod nga nila si Marcoleta .
Tapos wala namang tinuturo sila Diskaya na mga sangkot sa anomalya mula 2016 kay Duterte hanggang 22. Ang lahat lang ng tinuturo ni Diskaya mula 2022, panahon lang ng Administrasyong Marcos. Kaya obvious na si Diskaya ay tao nila. Tao nila Cayetano, tao nila Marcoleta. Yan ang malinaw diyan. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na gagamitin si Diskaya, sos, ang layo niyan. Ang layo niyan. Kung babaliktad yan si Diskaya, noon pa sana. Noon pa sana. Ayaw niyang makinig sa Department of Justice. Ayaw niyang makinig sa ombudsman nito nila Corly Diskaya. Mas pinapakinggan nila yung grupo nila Marcoleta. Oh. So ngayon, mali yung sinasabi ni Cayetano na gagamitin si Diskaya para gipitin sila yung mga kakampi nilang senador. Mga kabunyog, ang sinasabi ni Marcoleta, ginamit lang daw siya tapos hindi naman daw siya natulungan. O sinong pinapatamaan niya noon? Sino bang gumamit sa kanya? 'Di ba? Kaya yan, yung sinasabi na yan ni Cayetano, gagamitin daw si Diskaya, imposible yan. Sila ang gumagamit kay Diskaya. Sila ang sinusunod ni Diskaya. Ang sinusunod na Diskaya ay sila Marcoleta. Yan ang malinaw diyan. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na gagamitin si Marcoleta laban sa kanila, sus, hindi totoo yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.